Purihin po ang Panginoon. Kamusta na po kayong lahat? Smile. Ngiti naman po dyan. Hallelujah. Purihin ng Diyos is panibagong ligla at lakas. Patuloy niya binibigay sa ating lahat. Ako po ay natutuwa at nagagalak sa biyaya po ng Panginoon na patuloy po niya tayo pinalalakas at pinasisigla. Amen. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa lahat po ng mga tulong at pag-abot niyo at pagmamahal na pinadama po sa amin po, sa aking pamilya. Salamat po sa Panginoon. Kaya din, magandang umaga po sa lahat po ng ating pong mga kapwa-kamanggagawa, kalalawa-palingkod na ngayon po ay nakatungay sa ating online service ngayong umaga. Good morning po. Saan makenda ko na roon, isang magandang umaga po. Pinapaabot po nating lahat sa bawat isa. Amen. Puri ng Panginoon. Grabe pa ang kabutihan ng Diyos, di po ba? How great is God. Gano'n ba kadakila ang ating Diyos? Amen. Pwede ba tayong lahat sumigaw ng praise the Lord? Hallelujah. Good morning, Lord. Amen. Puri ng Panginoon. Isang magandang umaga binigay po ng Diyos sa ating pong buhay, karagdagan pong lakas at sigla. Salamat po sa karagdagang apo po, binigay ng Panginoon. Hallelujah. Karagdagang pong biyaya, karagdagang patotoo, binigay kaloob ng Diyos sa aming pong buhay. Salamat po sa ating mga bisita ngayong umaga. Salamat po. Welcome po kayo sa Caloocan Bethel. Hallelujah. Ating po mga kapatid, mamaya babatiin po natin ating mga bisita ngayon. Maging po ating pong mga kapwa kamanggagawa, kapwa lingkod at kapwa mga pamilya ng Caloocan Bethel. Family ng Bethel. Amen po. Puri ng Panginoon. Pagkataon ito, tayo pong lahat ay makikinig ng salita ng Diyos. Tayo po handa na po ba? Handa na po tayong lahat, tayo pong lahat ay tumayo sandali. Makibukas po kayo sa akin sa inyong Biblia, yung po sa Nehemiah chapter 1. Lahat ng Nehemiah po, chapter 1. Kaya po bang magbasa ng mahaba? Siguro mas maganda po, basahin po natin yun sa chapter 1, verse 1 to 11. For us to understand very well what is the total picture what we're going to talk about. Ganap na larawan kung ano ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Nehemiah chapter 1, verse 1 to 11. Kung nandun na po kayo, hintayin ko po kayo, bigyan ko po ng 3 oras para makita po yung aklat ng Nehemiah. Yan po yung nasa Old Testament. Yan, para bahala na po kayo maghanap kung ano katabi ng Nehemiah. Amen. Ezra. Amen. Praise God. Magkapit bahay po yan eh. Sa kanilang pong buhay at paglilingkod sa Panginoon ng panahon na yan. Nehemiah chapter 1, verse 1 to 11. Ito po ating mababasa ko. Nandiyan na po kayo. Basahin po natin. The word of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th years, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men. And I questioned them about the Jewish remnant that had survived exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exiles are back in the province and are in great trouble and disgrace. Pabalikan mo natin sa tatatang ito. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken and its gate has been burned with fire. Verse 4, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before God of heaven. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God who kept his covenant of love with those who love him and kept his commandments, let your ear be attentive to your eyes and open to hear the prayer of your servant in praying before you day and night for your servant, the people of Israel. Sabi po, verse 10, 8 and 9. Sabi dito, or verse 6, I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted very wickedly towards you. We have not obeyed the commands, decree, and laws you gave your servant Moses. Verse 8, remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are faithful, I will scatter you among the nation. If you are unfaithful, I will scatter you among the nation. But if you remain to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Verse 10, sabi dito verse 10, they are your servants and your people whom you redeemed by your great strength and your mighty hand. Verse 11, Lord, let your ears be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servant who delight in revealing your name.
Give your servant success today by granting him favor in the presence of this Amen. Nagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan sa salita. Medyo English po yan, mamaya bigyan natin ng pansin sa Tagalog po yan. Amen. Tayo pong lahat, isadali pong dumulog sa panghihingi ng gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa ating patuloy na pagkinig ng may kalayaan sa salita ng Diyos. Hallelujah. Father God, napakabuti mo sa amin, O Diyos, aming Ama. Ama, sa pagkakataon pong ito, salamat pong marami, Panginoon, sa kabutihan kadakilaan ng iyong pong patuloy na pinaparamdam sa amin, Panginoon. Araw-araw, nandyan ka, O God. Hindi ka mo iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Bigyan mo kami ng comfort and love that always be repressed or our lives, O God, and our faith, O Lord, to you this morning. Lord, we're so grateful and thankful, O Lord, sa mga biyaya mo po namin natatanggap, Lord. Hayaan mo pong pasalamatan ka namin throughout the years of our life, throughout the days of our lives. Even this coming days, O God, na darating pa sa amin pong buhay. But even then, Lord, hindi pa nangyari po yun. Nagpapasalamat po kami ngayon, O Diyos, sa kabutihan kadakilaan mo. Lord, salamat po sa kalakasan, sa tagumpay, biyaya, at pagtugon mo sa aming mga dalangin, Panginoon, mga nakalipas na mga problema, yun po tinugon, maging sa kasalukuyan namin pagsubok namin hinaharap ngayon, Panginoon. Niwala kami, Lord, hindi maikli yung kamay upang hindi mo kami maabot, hindi maikli, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, upang hindi mo kami ibuhos, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng yun nila ang biyaya, Panginoon, ngayong araw na ito. Lord, nagpapasalamat po kami. Pinakila ka namin, Lord, pinasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, O God. Narito pong ibang lingkod. Gamitin mo, O Diyos, ang iyong bang lingkod bilang daloy po yun ang iyong pagpapala at ng iyong biyaya. Pamagitan po ng iyong buhay at makapangyarihan sa salita, O God. Hiling po namin, Ama, patuloy kang mangusap sa aming kalagitnaan. Palakasin mong bawat isa, Panginoon, may mga problema ang daladala. Huwag mong hayaan, Panginoon, uwi silang may dala pa rin lang ang problema. Pagkos, Lord, sa araw na ito, Lord God, ma-unload po namin lahat ng ito at mabigyan mo kami ng ganap po na kapahingahan po na kailangan po namin buhay, Panginoon. Salamat. Sa panahon po ng kalungkutan, aluin mo kami. Sa panahon ng problema, Panginoon, tugunin mo kami. Sa panahon ng karamdaman, bigyan mo kami ng kalakasan, kagalingan, Panginoon. Sa panahon ng problema, Panginoon, dumarating sa aming buhay, naniniwala kami, Lord, meron kang nakalang solusyon sa lahat ng ito. Lord, all the glory, honor belongs to you. Pasalamat po kami, Panginoon. Narito po ng ibang lingkod, make use of my life as a channel of your words, channel of your blessing for all the people whom I am with, O Lord, to be encouraged and then to be repressed by your heavenly message, O God, that comes from you. Father God, narito po kami lahat. Damo aming puso't kalooban, tama mo ang lahat ng bagay sa aming pumbuhay, matuwid po ang daming pumbuhay sa dandas, ay pong patuloy na tatahakin, Panginoon, sa mundong ito habang kami nabubuhay pa. Maraming pong salamat, O Diyos, minsan pa. All the glory, honor, praises belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kayo po yung muling makakaupo in the presence of our mighty God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tingnan niyo yung mga katabi. Huminga pa po sila. Huminga pa ba ho yan? Napakabuti ng Panginoon. Maiyak ka sa kabutihan ng Diyos. Galakan po. Patuloy niyang ibibigay sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Pinamagatan ko po mensahe ng Panginoon, how do we manage our lives when the season of crisis comes? Paano ba natin i-manage o pamamahalaan ang ating pumbuhay kapag dumarating tayo sa crisis? Pag sinabing crisis, everybody say crisis. Yan. Ano bang plural ng crisis? Crisis. Crisis ng buhay, mga crisis ng buhay. Ano ba yung crisis ng buhay na ito? Ano po, iba't iba pong problema at suliranin nating hinaharap sa mundong ito. Ito pong nakaraang taon, kasi uulat po ang ibang lingkod last year, what had happened to my life, to your lives, and to the church life? No? Ano bang nangyari sa atin? Paano natin pagtagumpayan mga krisis na dumating noong nakaraang taon at paano natin harapin pa mga krisis na ating haharapin sa panibagong taon na ito? Napakahalaga po na ating po makita ang kahalagahan po ng biyaya ng Panginoon kung paano niya inaabot ang bawat isa sa atin, paano niya tutugunin natin mga pangailangan, paano niya sagutin natin mga problema sa buhay. Amen po ba? Hallelujah. How do we manage our lives when the season of crisis comes? Ang isang panahon ng krisis ay naglalarawan po ng mahirap, kadalasang pansamantalang panahon sa buhay na minarkahan ng mga malaking hamon tulad ng pagkawalan ng trabaho. Sino ba nawalan ng trabaho dito? Ayan, di po ba? Sa iba, nawalan ng trabaho, kaya bumaba ang kanilang sweldo, kaya nawalan ng overtime pay. Iba, may mga ganong sitwasyon eh. Iba naman ay dahil sa sakit. Sino dito nagkaroon ng karamdaman? Salamat po sa inyong abang lingkod. Salamat po sa mga biyaya po ng Panginoon. Sa kabila ng ating po kalungkutan, dahil po nagkaroon tayo ng ganitong kalagayan, ay nandiyan pa rin ang Diyos, no? Abot natin ang krisis na ito. Sa kalungkutan o nangailangan po ng iba't ibang mga diskarte sa pagharap sa katatagan ng loob, katulad ng pagbabago ng panahon, ng kalikasan, yung change ng season.
Di ba, nagpabagong panahon. Sabi ng pag-asa daw, baring ang lamig daw, madala naman natin sa buong maghapong buong taong ito, ay kakaiba po yun. Yung mga hindi nagyayelo ngayon. Yung mga hindi binabaha, binabaha ngayon. Praise God. Hindi lang dahil sa may problema tayo sa ating pong drainage, dahil po sa mga kontratistang, hindi mo alam kung ano nakalooban nila. Nagkasama po ng mga contractors, congressman na contractor din. So medyo na problema ang ating bayan po sa kalagayan na yan. May krisis po tayong tinanaw at hinarap noong nakaraang taon. Pero ano po ang haharapin pa natin bagong krisis ngayon? Pangulo nga natin, sino gusto bumalik kay Pangulo BBM? Malaking problema niya. Ngayon, ini-impeach na siya. Sino nga po bang hindi presidente na hindi magkakaroon ng problema sa mundong ito? Sabi ng Bible, in this world you shall have a lot of problems. Sa mundong ito, makakaranas tayo ng iba't ibang kapigatian, iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok ng buhay. So, napakahirap pong tanawin po ang taong ito kung wala ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. So, crisis. Ito yung panahon na ito yung isang kapanahon ng karanasan kung saan ang mga magaganap, maagap na tugon at pananampalataya na nakakatulong sa pag-navigate natin sa pansamantang paghihirap na humahantong sa paglago natin sa pananampalataya natin ito. Bakit ba may problemang ipinaalaw si Lord sa buhay natin? Bakit may mga problema tayong hinaharap? Ano po ang dahilan nito? Sometimes problems are things that had happened to us because God allowed those things to happen. Gusto po nang mangyayari sa ating pong buhay. Kasi we learn from our problems, di po ba? Natututo tayo sa problema eh. Amen. Natututo tayo sa mga pagsubok. Kaya na-invento yung mga bagay natin kailangan po sa mundong ito dahil sa problemang dumating. Bakit na-invento yung sasakyan? Kasi na-problema tayo sa paglalakad. Pag-travel natin sa malayo. So, yan lahat ng bagay na na-invento, di po ba? Na-invento yung ilaw dahil madilim ang panahon, madilim ang kapaligiran, na-invento po yan. May mga problemang hinarapan tao, kaya po na-invento ang mga bagay na ating pong nagbibigay ng kalugagan sa ating bubuhay, katiwasayan po sa ating pagkatao, di pamumuhay sa mundong ito. Lahat pong yan ay resulta po ng problemang dumating sa buhay ng tao. When we talk about problems and trials and crises, sometimes it has a positive things to it. Ang tanong po ganito, pag ang krisis na buhay dumating sa buhay natin, paano natin ito tinanaw, paano natin ito hinarap, paano natin ito tinugon. Okay? Consider this, patungkol po sa krisis ng buhay. Ilang mga bagay. Managing our lives when season of crisis comes. Alam niyo po, yung pagpapasya natin sa mga problema natin ay mahalaga po ang dating nito sa bawat isa natin. Kasi when result ng problema natin, it's either it changes us or it ruins us. Pwede magbago sa ito, baguhin ito tayo o kaya isirain tayo sa buhay natin pananampalataya. Tingnan niyo po. Ilang mga bagay po na isa po yung punto. Next slide po. Tingnan niyo at ipasinin yan. Okay. Key verse natin dito ay I sat down and we prayed and wept, sabi din, and prayed before the God of heaven, sabi dito. Sabi po niya ni Nehemiah. Sino ba si Nehemiah? Pag-usapan po natin sa si Nehemiah. Si Nehemiah. Sino ba si Nehemiah? Si Nehemiah po ay isang cupbearer. Ano ba yung cupbearer? Cupbearer po, nais ko pong bigyan pansin itong background natin bago na pag-usapan ang mensahe ng Panginoon. Okay, cupbearer. Ang work po ng cupbearer, pakinggan mo ito. The primary duty of cupbearer was to ensure the safety of the king's life. Yung issue, bigyan niya ng katiyakan yung kaligtasan po ng buhay ng siyang hari. Because assassinations and constant threat in the Persian Empire, the cupbearer was essentially a human shield. Yan. Ang trabaho pala ni Nehemiah po ay isa siyang human shield. Parang siyang gwardiya ng hari. Hindi yung kakaiba po yung tabahong ito. Hindi po simpleng bagay ito. Hindi lang po ito tagatikim ng kape o tagatikim ng anumang iinumin ng hari, kundi siya po yung nagbabantay sa buhay ng hari. Kaya si Nehemiah po, hindi po siya isang ordinaryong mamamayan. Meron siyang mataas na posisyon. Maganda yung kanyang kalagayan sa buhay. Sabi po ng pag-aral, patungkol kay Nehemiah, he is a tester and guardian, presence and protocol. He stood in the immediate presence of the king, queen, during meals and private audiences. He had to be impeccable in his manners, appearance, and etiquette. Ibig sabihin, maganda po yung kalagayan niya. Pagka may meeting ang hari lang, kasama siya. Kapag may kausap ang hari, nandun siya. Kapag may dinner ang hari, nandun siya. Kasama siya dun sa core ng leadership ng hari. So, itong bagay po na makita natin ito. Sa kabila ng kanyang pagiging exile, kasi po, mula po noon sila ginapi ng Babylonians, ang Israel po ay nalayo sa kanyang tunay na bayan. Tapos pagkakataon ngayon sila ay naging bihag. Pero gayon pa man, pinagpala ng Diyos si Nehemiah eh. Yun yung kalagayan po ng maraming tao. Bakit tayo nag-abroad?
para umangat sa buhay, di po ba? Sino dito nakapag-abroad na? Di ba maganda yung buhay kapag nag-abroad? Kaya ano dahil lang kung bakit ka nag-abroad? Para mamasyal. May ganun para mamasyal. Pag mamamasyal ka, meron kang sapat na halaga. Hindi nang pwedeng mamasyal na wala kang pera, di po ba? At kung ikaw may mag-abroad, ang layunin po ng karamihan po sa ating mga kababayan para ma-uplift yung buhay nila. May angat yung ka lang kalagayan sa buhay. At kapag naiangat yan, minsan nakalimutan nung umuwi. Ay nauwi sa Pilipinas, bakit? Ang gulo dyan, ang hirap dyan, di mabuti pa na rito. Alam niyo, meron pa tayong mga pastor na iniwan po yung pagpapasto dito at pumunta sa ibang mga bayan. At doon umunlad ng kanilang buhay, nakalimutan nila, ang problema nga lang, itawag ng Diyos sa kanilang kalagayan. Tinawag sila ng Diyos para mangaral, pero nakalimutan nila yung tawag na yun. Kung minsan ganun po ang buhay nating lahat. Hindi ko layunin po ng Panginoon, tayo po'y paunlarin. Layunin po ng Diyos tayo pagpalain. Layunin po ng Panginoon ang buhay natin maging masigla at malakas. Sapagkat hindi po nilayon ng Diyos na tayo mamatay lahat. Amen po ba? Sino po na gusto na kamatayan? Wala pong gusto kamatayan. Actually, God is not the author of death, na? God is not the author of death. Who is the author of death? Sin is the author of death. Sabi po ng Biblia, pumasok ang kasalanan at kamatay sa buhay ng tao dahil tayo nagkasala. Pero kung hindi tayo nagkasala, walang kamatayan papasok sa buhay natin. Kaya tayo nagkakaroon ng kalungkutan dahil po sa ating problema. Tayo po lumayo sa Diyos, tayo lumayo sa presensya ng Panginoon, tayo lumayo sa relasyon natin sa Panginoon. Naging problema po yung ating pong buhay dahil po sa ating pong paglayo sa kalooban ng Diyos. Yun po ang dahilan. Minsan ganun din po sa marami sa atin. Tayo po meron layunin sa buhay, pagka umangat, nakalimutan natin. Pagka may malungkutan tayo, naalala natin si Lord, no? Kailan tayo nalalong umiyak sa Panginoon pagka tayo may problema? Umiyak tayo. Pagka nawala yung problema, nakalimutan natin si Lord. Yun po ang problema ng marami. Si Nehemiah, dumating sa kanya yung kanyang kalagayan na siya umangat sa buhay. Kanyang kalagayan, dumating po siya sa sitwasyon na hindi lang po kumangat yung buhay niya, kundi isa po ay nasa palasyo. Kung kayo po ay nakabahay, ang bahay niyo po ay secure na kayo, no? Kanyang kalagayan sa mundong iyon. Ano pa? Maganda yung kanyang trabaho. Komportable siya sa buhay. Sino dito komportable sa buhay? Babalikan niyo po ba yung dati niyong buhay? Hindi na, di po ba? But so happened when Nehemiah was, at sabi ng Bible, nung kausapin po ng Panginoon si Nehemiah, anong paraan po? Nakilala niya ang katwiran ng Diyos. Naalala niya yung plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Nung kausapin siya nung bisitahin siya ng kanyang kapatid, tingnan niyo po yung verse 1. Tingnan niyo yung verse 1. Tingnan niyo. Kailan naalala ni Nehemiah yung salita ng Diyos, yung paminsay ng Panginoon, say, dalawin ng kanyang kapatid. Sabi ng Bible dito, pansinin niyo, sabi po dyan, the month of Kislev in the 20th year, while I was in the citadel, Susa, Hanani, one of my brothers came from Judah with some other men, and all I questioned. Dinalaw siya ng kanyang kapatid na si Hanani. And sabi rito, question siya about the Jewish remnant that had survived the exiles and about Jerusalem. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga kababayan na nagapi noong panahon na yon at na ngayon ay pati yung Jerusalem na kanilang iniwan. Kanilang bahay, sariling bahay nila yan eh. Nalungkot siya. They said to me, those who survived the exiles in the bank are in great trouble. Sabi dito, dakila yung pagsubok nila and disgrace. Great troubles and disgrace. Nung mabalitaan, nung marinig ito ni Nehemiah, nabahala siya. Bakit? Kasi may layo niyan Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po ba? Sino pong nababahala kapag kanyang kaibigan na hindi nakakilala kay Lord? Hanggang ngayon ay alam niyang mapapahamak ang kanyang sarili. Nababahala po ba kayo kapag meron tayong mahal sa buhay na hindi papuntang langit? Sino nababahala sa ganun? Nababahala po ba tayo kapag nakita natin paligid papuntung sa karumihan, kasalanan, pagbagsak sa kanyang moral? Sino nababahala? Minsan nakakalimutan na ng marami yun eh. Nababahala po ba tayo kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible? Nababahala po ba tayo kapag hindi nababahala po ba tayo kapag hindi nakakadala sa gawain ng Panginoon? Sino nababahala? Mababahala kapag ikaw lang naglilingkod sa Panginoong pamilya mo? Hindi, di ba? Mababahala ka nun. Nehemiah, when he came to understand, sandali, Panginoon, ako yung gandang posisyon ng pwesto ko, pero nung maalala ko, sabi niya rito, na maalala niya ito, hindi na siya nahirati sa kanyang kalagayan. Nabahala po siya, sabi po ng Bible. So lahat tayo dumaraan sa season of crisis. Hindi natin ito in-announce, hindi natin ito pinaplano, pero bigla na lang dumarating. Dumating sa buhay ni Nehemiah yung crisis na ito eh. Bakit? Tingnan yung kalagayan niya. Nasa palasyo siya. Hindi lang po, ito pa ang sabi dito, cupbearer ito, tinignan ko yung cupbearer, tabaw ng cupbearer eh. Hindi alam ko na mabuting cupbearer. Ito po sabi ng pribilehiyo po ng cupbearer. Hindi lang sila, in many cases, the cupbearer was also involved in border security of the palace, acting as gatekeeper for those gain against access to the king. Ibig sabihin, hindi lang siya pala taga-tikim ng alak, kundi si Nehemiah po, kumbaga sa Secretary of Defense din siya. Siya din announcer ng pari. Ibig sabihin, siya yung presidential spokesperson siya. Kung paano sino yung presidential spokesperson natin, yung babae.
Castro. Si Nehemiah pala ng panahon na, siya pa yung spokesperson at saka hindi lang siya po yung National Security Council ng head ng hari. Hindi lang po ito yung pribilehiyo niya, the king's confidant. He was trusted advisor. Ibig sabihin, tiwalang advisor siya ng hari. Meron siyang mahalagang papel sa buhay ng hari. Power petitions. Meron siyang kakayanan na mag-petition. Itong kapatid ko, iangat mo, hari. Pwede siyang mag-antawag doon, mag-backer ng sino man gusto magtrabaho sa palasyo, kaya niyang gawin yun. So, yun yung kalagayan niya. So, papansinin natin, wala siyang problema sa buhay, no? Lahat ng bagay pwede, kaya nung kausapin niya yung hari, hindi kagad siya nagdalawang talita yung hari. Inalaw ng hari yung kanyang kalagayan. Pero dumating sa kanyang krisis ng buhay. Alam niyo, wala pong pinipili ang krisis eh. Parang sharpshooter ang krisis eh. Sharpshooter niya, matanda ang bata, may krisis yung dumarating sa buhay. Mayaman ka man. Yung mga mayaman, may krisis ngayon. Bakit? Hinahabol sila ng biyaya, hinahabol po sila ng yung Sabukero King. Ngayon, yaman-yaman yan. Ngayon, hinahabol siya. Wanted na nga eh. Dahil sa Sabungero. Bakit nga po ba ganun? Kasi nga po, yung po, kahit mayaman ka, mahirap ka, may krisis kang harapin. Matuwid ka man sa buhay, sa mundong ito, mamuhay ka ng walang katwiran, may krisis kang harapin. Totoo yun. In this world, you shall have a lot of crisis. Amen po. Yan. May crisis tayo pang pamilya at hindi lang pang sports pa. Hallelujah. Pang kalusugan. Sino pong may krisis pang kalusugan? Krisis pinansyal, crisis sa ministeryo, at crisis po sa ating mga emosyon at damdamin. Alam niyo po, ang problema ngayon, marami pong nadidepress. Marami pong nagpapatiwakal, marami pong nawawalan ng sigla. Sino pong hindi na-stress ngayon? Ano po ba kayong kalataon? Mabuti ka pa, pastor, hindi ka na-stress. Hindi sinasabi sa inyo, gusto niyo malaman yung problema ko? Baka pag nalaman niyo, may stress ko kayo. Minsan, malayo ka na, pinatay mo na yung cellphone mo, na-stress ka pa rin. Bakit? May lalapit si pastor, ganito yung problema po. Meron pong, lumayo na nga po, sabi ng doktor sa akin, magpahinga ka pastor, at alisin mo yung, bawasan ko na stress. Ang hirap pala nun. Ang hirap. May stress ka pagka wala kang ginagawa. May stress ka pagka sa gawain ng Panginoon. May stress ka sa lahat ng bagay. Di ba? May stress ka sa pagka anak mo at tigas ang ulo. Sino po ba hindi na-stress sa mga anak nila? Wala. Hello? Na-stress ko kayo sa asawa ninyo. Sino na-stress sa asawa ninyo? Yun, natatawa na lang kayo. Dinadaan nila sa tawa. Realidad ng buhay po, hindi po ba? So, stressful ang moment. Yung crisis na ito, hindi po mawala yan. Ang tanong, bakit may crisis? Alam natin ang dahilan. Kasi nasa mundo tayo, tao tayo. Pero bakit dapat ang tanong natin? Bakit natin dapat i-manage ang buhay natin at pag dumating ang mga crisis? Paano natin i-manage ang buhay natin pag dumating ang mga crisis? Dapat yun ang tanong natin. Hindi, bakit ako ba may crisis? Bakit ba may problema? Problema is given na po yan. Sino dito hindi sinisipon? Ngayon po, uso sipon. Inuubo. Uso sipon ngayon. Apo ko nga isa, yung panganay, inuubo eh. Inisipon eh. Krisis na naman. Nangayayat tuloy. Gusto na patabay niya. Tumaba na minsan niya. Ngayon, nangayayat pa. Buti pa yung bunso. Yung bunso, walang ginawa, kundi dumete na lang eh. Maghapon, magdamag. Kaya magsiglat, maunlad siyang kanyang buhay. Masulusog siya. So may krisis tayong lahat. Pati yung bata, may krisis. Umiiyak ang bata eh. Hindi po ba? Sino dito hindi nawawala ng krisis? Lahat tayo may crisis. Ang tanong eh, paano natin dapat i-manage ito? Madaling i-manage. Alam mo, pagka tinamaan ka ng krisis, ang hirap i-manage. Ang problema po, pag tinamaan ka ng kagandahan ng loob, kagandahan ng buhay, hindi i-manage yung, sino tinamaan ng kagandahan? Kapugian. Paano i-manage? Pag tinamaan ka ng kayamanan, daling i-manage yan, ba? Hello, di ba? Pag tinamaan ka ng boyfriend, pag tinamaan ng boyfriend, daling i-manage sa iba. Iba eh, boyfriend eh. Yung hindi nagagawa ngayon. Yung masigla, hindi masigla, sumisigla, di po ba? Pag tinamaan ka ng mga bagay nito, pag tinamaan ka ng krisis, anong dapat nating tugon natin sa buhay natin ito? Okay? Tiyak na may sagot tayo doon sa pag tinamaan ka kagandahan, tinamaan ka ng kagandahan, tinamaan ka kapugian, tinamaan ka ng kayamanan, dali manage. Pero pag tinamaan ka ng krisis, yan ang hirap i-manage po. Pero napakaganda makita natin. Si Nehemiah, meron siyang ginawa doon sa krisis na ito. Ating pag-aralan buhay ni Nehemiah. Handa po ba tayo pag-aralan buhay ni Nehemiah? Amen. Sige po. Okay, paano ba natin harapin ang bagay na ito?
Papansinin niyo po, may pinansin dyan, sabi niyo dyan, nandun sa kanyang kalagay maganda. Cupbearer siya eh. Yan po trabaho niya. Pero sa isang banda, naalala niya Jerusalem, naalala niya kanyang kababayan. Di po ba? Maganda po, sino dito maganda na kanyang katayo sa buhay? Tumingin naman kayo sa paligid ninyo. Meron kayo makitang pulubi. Mapalad ka pa, yung iba hindi eh. Ang tanong ganito, ano dapat mong gawin sa hindi mapalad? Wasak ang pader. Sabi nakita, wasak ang pader, sunog ang gates, at ang mga tao ay nasa kahiyan. Sabi rito. Pansinin niyo po, balik mo anak yung verse 1 na yun. Pansinin natin. Sabi dito, those who exiled back in the province are in great troubles. Tingnan yung salitang great troubles. Hindi lang po troubles, kundi great troubles. Kasi dito may mabigat na problema. Buti pa kayo. Wala ka problema. Lahat ng time may problema, may pagsubok sa buhay, di po ba? Hindi lang yun. Sabi po dito, disgrace. Ibig sabihin, disgrace. Disgrace. Kahiyan. Ang dami yung kahiyan sa mundong ito. Bagaman tayo po ang ganda ng buko, mukha tayong mga anghel, mukha tayong mga Diyos, no? Pero meron tayong kahiyan sa buhay. Nagkamali ka, kahiyan ho yun. Hindi mo nagawang kalooban ng Diyos, kahiyan po yan sa Panginoon, di po ba? Marami tayong kahiyan sa buhay, disgrace ang tawag doon. Sa isang banda, nandun po yung krisis ng buhay. Nakita niya yung kalagayan niya. Ang ganda yung kalagayan niya, pero nakita niya yung kanyang kapwa. They were in great trouble, they were in great disgrace. So nagkaroon siya ng krisis. Tinanaw niya yung kanyang kalagayan, tinanaw niya yung kalagayan ng iba. You know, sometimes it is too difficult for us to understand the importance of people. Yun ang mahalaga, pag tumingin sa salamin, nakita natin sarili natin eh. So consent tayo sa sarili natin. Pero beyond that salamin, ano yung nakita natin? Pag tumingin ako sa aking kapwa, makikita ang kalagayan nila. Pag tumingin ako sa sarili, makikita ang kalagayan ko. Sa panahon ito, marami pong makasariling tao because they always look at themselves. They need to understand the importance of people around them. Sino dito may asawa na? Alam niyo po, may concern ka dapat sa pamilya mo, sa mister mo, misis mo. Di ba? Ako po bilang magulang, concern ako sa mga anak ko. Nalulungkot ako pagka hindi ko nakikita silang tapat sa Panginoon. Nalulungkot ako kapag nag-desisyon silang hindi tama at mali. So disgrace sa atin, disgrace ka ba yun? Disgrace din sa akin yun, disgrace sa atin lahat, di po ba? Ganun po, pag tinanaw natin sarili, o tumulan tayo, pero tanongin natin ating kapwa. Minsan kasi, pagka tinanaw natin ating kapwa, nakita natin sarili, we judge people by judging ourselves eh. Parang gusto natin mangyari sa kanila, gusto natin mangyari sa ating buhay natin. Pero ang problema niyan, hindi nga tayo pare-pareho eh. Paano natin nabot? Sabi dito, Nehemiah was in great positions. Okay? Wala na siyang problema, pero nagkaroon siya ng crisis. Bakit? Sabi, nakapansin niya yung kanyang wall ng kanyang bayan, wasak. Wall is important sa buhay ng isang mga Hudyo sapagkat ito nagpapahiwatig po ng proteksyon. Kapag yung pader ng buhay mo ay bagsak, ang laking lungkot niyan. Tayo po may tinatawag na wall sa buhay natin. We must build our walls of our family, wall of prayer. Pagka yung prayer life mo bagsak, yung wall mo bagsak. Kapag ang relationship mo sa Diyos bagsak, ang spiritual life mo bagsak. Yung tawag doon, wall of spirituality, wall of great things sa buhay natin. Mga dakilang bagay sa buhay natin, kapag bagsak yan, wala tayong disgrace yun sa buhay natin. Maaaring maunlad ka, mayaman tayo, pero yung ating katwiran, kalooban, ilihis sa katwiran ng Diyos, pagdating sa harapan ng Panginoon, pag tayo i-judge ng Lord, tayo po'y magiging disgrace sa Kanya. There are two ways for us to go, two places to go. It's either in heaven, the presence of God, or hell, in the presence of the demons, or the devil. Sa Diyos, may kaligtasan at may kapahamakan din naman sa sino mang ayaw magtiwala sa Panginoon. Di po ba? Alam natin yun. Magliwanag ang Biblia dyan sa punto na yan. Pero napakalaga makita natin, sa mundong ito, bawat krisis napakalaga. Paano natin tinanaw ito, ang ating pagtugon sa ating mga problema at pagbabago ng buhay, natin dapat makita sa ating sarili, it's either break us or it builds us. Ang mga krisis na ito at pagtugon natin, maaaring ang response mo doon sa bagay na yan, ay maaaring magpatibay sa iyo o magpabagsak sa atin. Our response to Christ is either it brings us up or tear us down, magwasak sa atin o makasira ng buhay natin. Di po ba? Halimbawa, nagpasya ka sa isang bagay. Anong dudulot nito? Ito'y maaaring mag-build us sa iyong pananampalataya o magbagsak nito. Ang mga krisis po ay pagsubok ng Diyos upang makita natin yung kabutihan ng Panginoon at kadakilaan ng Diyos o kaya lumis tayo sa katwiran ng Diyos, makita natin yung sumpa ng bagay na ito. Pagka lumis ka sa Panginoon, may sumpa yan eh. Yung anong dapat natin tanggapin sa buhay natin ito. Mahalaga po yan. Tingnan natin ginawa ni Jeremiah nung malaman niya may krisis sa buhay. Take note of this. What are the things that will happen? Unang bagay. Slide. Ayan. He faced the reality of crisis. Hinarap niya yung katotohanan na may krisis sa buhay. Sino dito may sakit? Alam mo, tanggapin natin may sakit tayo. Kasi hindi mo ma-resolve yung krisis mo kapag hindi mo tinatanggap yung realidad ng buhay eh.
Sabi sa akin, Pastor, huwag mo sabihin mahirap ka. Hindi, mahirap nga eh. Sabi, huwag mo sabihin may sakit ka. Hindi nga, may sakit nga eh. Ano gagawin mo? Huwag mo sabihin masakit ang ulo mo. Bakit? Hindi, masakit nga eh. Inuuntok ko na ang ulo ko. Sabi, think positive daw, sabi mo positibo. Okay, maging positive ka, pero yung realidad, napakahalaga po ito na tunghayan natin katotohanan. Tingnan nyo ang sabi ng Bible, no? Realidad po eh, nabalitaan ni Nehemiah ito na tinanggap niya katotohanan, may krisis siya sa buhay. Sino dito hanggang ngayon hindi niya tinatanggap na siya may problema ang dala-dala? Pag pili mo malakas ka, hindi mo kailangan na dumating mo yung kahinaan, hindi mo madadama yung kahinaan na yan. Bakit? Pili mo malakas ka pero sa totoo lang nahina ka. Tala ko isang kapatid sabi sa isang pastor nung nandadabaw kami nakarang linggo. Sabi niya, Pastor, hindi ako makakadalo. Bakit? Hindi ko alam, presyon ko 200 na. Over ganito. Laki taas nun na. Wala siya naramdaman. Pili niya malakas siya eh. Pili niya malakas siya pero naduduling na siya. Nahilo na siya. Sabi, pili mo malakas ka. Hanggat hindi mo aaminin na ikaw'y mahina, hindi mo gagawin ng bagay nito, hindi ka magpapahinga. Oo nga, Pastor. Eh. Sabi ng doktor sa kanya, magpahinga daw siya. Hindi siya nakadalo na aming session. Bakit? Tumaas ang presyon niya eh. Nag-shoot up eh. Hanggang sa pag-uwi niya, nag-shoot up silang dalawa. Kapit-bahay pa sila magdalawang umuwi na mag-shoot up. Piling kasi kung minsan, wala tayong naramdaman, di po ba? Mahal malakas tayo. Maliban po natanggapin natin meron tayong problema ang dala-dala, hindi natin ma-resolve ang problema natin sa buhay. Si Nehemiah, tinanggap niya yung katotohanan, hinarap niya ang katotohanan patungkol sa krisis na ito. Malayo sa problema pero malapit sa kanya, puso ang problema. Alam niyo po ba, marami tayong mga kababayan na sa abroad na masiglang gumagawa, naglilingkod doon, pero ang problema inisip nila kapamilya dito. Hello? Meron ko nakausap, nag-away sila, bakit umuwi ng lalaki? Wala pong naipon yung babae, puro gastos, gandi. Sabi ng lalaki, alam mo ba, wala akong ginawa doon kundi magtrabaho ng higit, sobra, tapos ganun lang gagawin pagdating dito, wala ka pala naipon. Paano yung babae, nabuhay ba sa parang may tinatanggap sa mister niya, nabuhay sa kung saan-saan na lang. Barkada dito, sugal doon, natuto pang uminom. Pero mo yun. So malayo siya sa problema, pero dama niya ang problema. Si Nehemiah, ganun po ang nangyari sa kanya. Malayo siya sa problema, pero dama niya may problema siya. Kasi problema ito ng kanyang kababayan. Hello? Sabi ko nga sino dito may pamilya na? Pati apo niya, pinoproblema niyo. Sino dito pati apo niya, pinoproblema. Totoo po yun, pati apo niya, pag nagkasakit ako, pinoproblema, hindi ka makatulog. Kala niyo, ganun kadali yung mga kapatid, ha? Di po ba? Pag lalo na Kristiyano ka, mahal mo ang Panginoon, mahal mo kapwa mo, yun darating po. Ang krisis mo, hindi mawala yan. Yung damdamin po na magkaroon ka ng magpamalasakit sa kapwa, hindi mawala po yan. Sino dito may mga apo na? Di ba? Pag nakita yung apo niya, pinapalo. Di ba? Parang daman niya yun. Sasaktan kayo, di po ba? Bakit? Anak. Kung pwede lang, sakatan nyo rin na mamalo, di po ba? Pwede pagalitan sila. Ganun po yun. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko, mga kapatid? Damhin na natin ang krisis ng buhay. Damhin natin problema. Yung po ginawa ni Nehemiah. Hindi siya nag-deny. Hindi niya sinabi, okay lang yan. God is in control. Inamin niya ang totoo. Hindi pwedeng i-manage ang crisis kung tinatago natin ito. Ang Diyos gumagawa sa katotohanan, hindi sa denial. Amen. Kaya pag may krisis, ating aminin sa harapan ng Panginoon at ilapit sa Diyos ang bagay na yan. Amen. The first thing we need to do is aminin. Hello, aminin. Amen. Sabi, aminin. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo na kapatid. Aminin. Aminin natin may krisis tayo. Ayan, aminin mo. Amen. Huwag mo naman i-chismis pag inamin ng mga iba. Huwag mo naman i-chismis sa iba. Hindi nakakatulong yan. Ano pagkatapos ng bagay? Ginawa ni Nehemiah. Sa totoo lang ito, hindi ka mahihilom kung ayaw mong umamin na may sugat ka. Hindi mo papagaling sugat, hindi mo gagamutin ito hanggat hindi mo amin may sugat ka. Amen. Ako po, inamin ko may sakit ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinalalakas niya ako. Amen. Kasi kung hindi ko aminin, baka wala na sa mundong ito. Sabi ko, Pastor, sabi sa akin ng mga doktor ko, Pastor, mainam po mag-resign ka na. Ba't mag-resign? Mag-resign na daw ako sa pagpapastor ko dahil sobrang stressful daw ang buhay ng pastor. Sabi ko, mag-resign ako. Lalo krisis yun. Mabigat na krisis yun. Sana maintindihan niyo kung bakit. Maliban ko sa kanyang sa kalagayan ko kayo, maintindihan niyo kung bakit ganun. Hindi ka daling magpahinga, hindi ka daling magbakasyon, hindi ka daling huminto. Kasi
Sino dito nag-retire na sa trabaho? Tapos puminto kayo. Ganun ba kadali yun? Parang gusto niyo pumasok pa rin, di po ba? Kasi baka hinahanap ng katawan, hinahanap ng isip, kalooban po yun. Lalo sa paglilingkod sa Panginoon, napakahirap pong minto. Magkakaroon ng kalibagong krisis sa buhay. Yan. Pangalawang bagay, hayaang madamang sakit, huwag maging manhid. Yan. The next thing Nehemiah did is this. Yan nyo. Sabi po sa talatang ito. Allow yourself to feel, not to harden your heart. Sabi ng Bible, when I heard these things, I sat down and wept. Nung madinig niya yun, umupo siya at nanalangin, umiyak siya. He wept. Ilang araw niya pinag-pray yun? Ilang araw niya dinama? For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Alam niyo gano'ng katagal niyang dinalangin yun? Gano'ng kadala niyang dinalimpasanin ito? Madagal, hindi isang taon, hindi isang linggo yan. Buwan pong inabot niyan. From the month of Nisan to month of Kislev, kasi Kislev siya kinausap ng kanyang kapatid. Month of Nisan siya, nakausap niya yung hari, kasi nag-pray siya, Panginoon, bigyan mo ko ng pabor, Lord, na sana po magawa ko yung nais po sa bayan ko, at may tayo ko muli yung muog, sabi ni Nehemiah, doon sa kwento. Kung babasahin niyo po yung book na Nehemiah, ito yung kwento nyon. Okay, kung babasahin natin mahaba kasi, kwento ko na lang po, kasi pag nagkwento, makikli lang, no? At mabilis pa. Sabi ni Nehemiah, Lord, ano pong dapat kong gawin? Iniyak niya sa Panginoon. He wept. Sabi dito, he wept. Nung madaman niya yun, ibig sabihin, sa panahon ng krisis, damin mo ito. Huwag mo natin i-deny. Pag may problema ka, damin mo, Lord. Sabi, tingin mo sa Panginoon, sabi dito, iniyak niya sa Lord Sabi niya, allow yourself to feel, not to harden your heart. Not to harden. Hindi po pala patigasin yung puso natin, kundi damhin natin. Damhin natin. Amen. Halimbawa, hindi mo ka ng mister mo, damin mo yun, kapatid. Talagang ganun ang buhay. Pero damin mo ito, iyak mo sa Panginoon. Pamilya mo, kung may problema, iyak mo kay Lord. Huwag mong bastang iwanan yan. Kasi may responsibility tayo kay Lord, di po ba? So, ginawa po ni Nehemiah, for someday I mourned and fasted and prayed before the God of his heaven. Ito po ang ginawa ni Nehemiah. Nag-pray siya, nag-fast siya. Sa atin, nag-pass muna bago mag-pray. Ayun. Sa atin, we pass over prayer. Pass, ibig sabihin, yung ating nilalagpasan yung panalangin. Ito hindi, fasted siya Ano purpose ng praise fasting? Purpose nito ay for him to make sure yung kanyang spirituality ay lagi naka-flip sa Diyos. Yung po yung prayer ng fasting. Kaya ka nagpapas, ibig sabihin, umiiwas ka sa pagkain upang mabigyan mo ng pansin na talaga yung spiritual na bagay sa buhay mo. Amen po ba? Bethel, nagpapas po ba tayo? Pas-eating tayo kasi sa Bethel Hindi tayo nagpa-fasting Fasting is so important. Sabi dito, for some days, I mourned and fasted and prayed before God. Hindi lang po minsan, kundi mahabang panahon siya nag-pray. So, mahaba po, hindi lang halagang nitugong ka agad si Lord, no? Umiyak siya sa Yahweh, nalungkot siya, puminto siya. Alam mo, kung minsan hindi kasalanan umiyak Hindi kasalanan po umiyak. Amen. Pag kayo ay nalulungkot, umiyak po kayo. Kasalanan po ba umiyak? Sabi ito na ang pag-iyak na sa mga babae lang, pag lalaki umiyak, mali bakla doon sa umiyak. Hindi po. Sabi nga ng Bible, may panahon po pagtangis, may panahon pagtawa. Binibigyan po tayo ng Diyos ng panahon para umiyak. Alam mo, makabubuti po sa mga mata natin pag umiyak ka. Nalilinis po yung ating mata. Lumilino ang ating paningin pag tayo umiyak. Pahiram mo lang yung luha mo kasi pag hindi pinahid, magkakaroon mo ng problema, hindi mo makikita na maayos. Kung makita na maayos, pahirin po natin. So yung pagluha. Hindi kasalanan umiyak, hindi kasalanan ng masaktan. Hindi ko kasalanan masaktan, hindi kahinaan po masaktan. Ibig sabihin, realidad lang po ng buhay yan. Bakit ang Panginoon po umiyak Jesus wept, di po ba? Kagabi doon po sa funeral, nag-message po si Franby, binanggit niya po yung Jesus wept. Napakahabang verse sa Bible, Jesus wept. So John chapter 11 verse 35, yun ang the shortest verse in the Bible. Kabisado ng marami yan. John chapter 11 verse, memory verse mo, John chapter 35, Jesus wept. Pinakamahabang talata ng Biblia. Okay, shortest Bible. Pero may significant po yung message na yun. Bakit Panginoon umiyak Kailan siya umiyak nung mawala yung kanyang kaibigan? Sabi ng maraming tao nung nagsaksihan nila, mahal na mahal siguro si Lazaro nung umiyak siya. Iniyakan niya sila, tinanong, nasan siya? Nung ituro sa kanila, Panginoon, 4 days na po nakalibing umiyak sa Panginoon, umiyak siya. He wept. May kalungkutan po ang buhay. Realidad po yun Sino dito may problema? Huwag niyo may umiyak. Iyak niyo sa Panginoon. Sabi si Nehemiah, nung malagang yung problema, umiyak siya. Anong application nito? Maraming Kristiyanong bumabagsak dahil sa crisis. Bakit? They didn't understand what the importance of crisis, and then they failed to realize the importance of weeping to God.
Dahil hindi nila pinoproseso yung sakit ng kalooban nila sa buhay. Yung sakit ng kalooban, pinoproseso yan. Lord, Lord, ano ba yung dahilan kung bakit ako may problema? Ano pong rason nito? Siyak mo sa Panginoon. Tanong mo kay Lord, may pagluha. Panginoon, Madam, Lord, bakit ba ako nagkakasakit? Bakit ba ako, Panginoon, hindi bumalik sa normal yung ating kalagayan? Hindi ako sa Panginoon itong kalagayan ko sa totoo lang, mga kapatid. Salamat po sa inyong prayer. At kung naniniwala, hindi ako nagdadalangin tayong lahat nagpipray para sa inyong sitwasyon kong ito. Salamat po sa Panginoon. Pero yung pag-iyak sa Lord, napakahalaga nun. Lord, ano pong kalagayan ko, Panginoon? May tinuturo ka ba, Lord, sa akin, Lord? Sabi ko nga ako sa Davao, Lord, ano po ba? Ito pong last convention ko pong pagdalo dito. Pero sabi ng asawa ko, Lord, Papa, binigyan ka ng maraming sapatos ni Lord. Hindi ba? Marami pa tayong paglalakbay na gagawin. Nga, bakit mas sapatos mo binigyan Lord sa akin? So marami itong paglalakbay gagawin namin. Maglalakbay pa buo daw kami. Sabi ko, sige Lord, salamat sa Panginoon. Nandun ang pag-iyak, pagluha. Kasi may pagtanggap sa realidad ng buhay, di po ba? May pagtanggap. Kung nalugi ka, tanggapin mo. Iyak mo sa Lord, ba't ako nalugi, Panginoon? Bakit po ba? Sino dito nagbubukas ng business tapos nalugi ka agad? Iyak mo sa Panginoon yan. Iniwan ka ng mahal mo sa buhay, iyak mo kay Lord. Iniwan ka ng magandang kabuhayan, iyak mo sa Panginoon. May problema kang dala, iyak mo kay Lord. Amen. Inaway ka, iyak mo sa Panginoon. Huwag kang gumanti agad, iyak mo kay Lord. Si Nehemiah, iniyak niya sa Panginoon yung pagkakataon na yun. Pangatlong bagay ginawa ni Nehemiah ito. Sa kanyang panalangin, ito po yung kanyang binigyan pansin. The third thing that I did is this. Unahin ang panalangin sa kanyang pagkilos. Sabi dito, he prayed first. Pangatlong bagay, nanalangin siya eh. Ang tanong, how did Nehemiah pray? Wala yung first slide dyan? Wala, okay. Tignan niyo verse 5 and 6. Then I said, verse 4, nung malaman niya, madinig niya, nag-weep siya, the Lord, the God of heaven, the great and awesome God. Tignan niyo, pag nagnalangin siya sa Diyos eh. Unang bagay binanggit niya, paano siya nag-pray? He exalted God. Tinaas niya ang Diyos sa kanyang panalangin eh. Lord, the God of heavens, the great and awesome God. Panginoon, sabi niya, Lord, ikaw ang Diyos ng langit. Ikaw yung awesome and great God. Dakila at kamangha-mangha kang Diyos. Kung meron mang kamangha-manghang bagay sa buhay natin na gumagawa sa buhay natin, ang Diyos po yun eh. Sabi niya, nung madinig niya ito, siya umupo, nanalangin siya. At ang laman ng kanyang panalangin, verse 5, the great of heaven, who kept His commandment to love. Tingnan niyo, who kept His covenant to love. Siya Diyos na nananatili po yung kanyang pangako tungkol sa kanyang pag-ibig. Sabi ng covenant, yung kanyang pangako tungkol sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, kung dadami natin pag-ibig tayo, mahal tayo ng Diyos, walang problema, hindi niya kayang abutin eh. Ang tanong po, pag tayo nagpipray, ano po ang hinihiling natin kagad? Humingi ba tayo ng problema? Humingi ba tayo sa solusyon ng problema natin? O kinikilala naman natin si Lord? Sa kanyang panalangin, tingnan nyo kanyang, matuto tayo sa prayer ni Nehemiah. In the moment of crisis, itong ginawa niya eh. He prayed to God and exalted God first. Sabi niya dito, with those who love Him and kept His commandment. Tingnan nyo, may pangako si Lord. Who keeps His commandment, covenant of love. Sino yung kanyang minamahal ng lubos? Those who love Him and kept His commandments. Yung mga nagmamahal sa Kanya at nanatiling tumutugon, sumusunod sa Kanyang kalooban. Let your ears be attentive and your eyes open to hear the prayer of the servant in praying before you day and night for your servant, the people of Israel. Sabi rito, tingnan nyo, let your ears be attentive. Bakit? Ang Diyos kasi nakikinig. Panginoon, buksan niyo po inyong pandinig sa pandalangin po nino ng servant ni Lord. Take note of us. Alam niyo po ba, na-realize ni Nehemiah na hindi lang siya nandun sa palasyo para mabuhay bilang cupbearer. May layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po ba, hindi lang ka tinawag ng Lord para maging doktor, ha? May layunin ka para sa kapwa mo at higit sa lahat, para may layunin ka sa Diyos, may layunin si Lord sa buhay mo. Na-realize po ni Nehemiah yun, sa Panginoon, hindi lang ko dapat cupbearer, meron akong kinalaman po sa layunin mo po, O Diyos. Kaya nagkaroon siya ng burden po sa bagay na yan eh. Burden po yan. Mayroon nagsabi sa pastor, bakit ako sasama sa discipleship nyo? Hindi naman ako, ayaw ko naman maging pastor. Hindi naman lahat dapat magpastor eh. Pero kayo naniwala, lahat tayo missionary ng Diyos. We're all missionaries of God. Bakit? May mga mission tayo para sa Diyos eh, di po ba? Bilang tatay, may mission ka para sa Panginoon. Hello? Intindihan po ba tayo? Pagkalinggo na sa church tayo, pag Lunes hanggang Sabado na tayo, sa sarili nating buhay yon. Pero bagamat tayo malayo sa Panginoon sa gawain na wala tayo sa gawain ng Diyos. Pero may layunin po Panginoon sa trabaho natin. Alam po ba kung bakit ka naging engineer? Kung meron mga engineer dito, bakit may purpose si Lord para sa iyo? Amen. Hallelujah. Gawin mo ang tama at iluwalhati mo ang Diyos sa trabaho.
Dito si Nehemiah, may layunin siya, hindi lang siya maging cupbearer, kundi may layunin siya ng Panginoon eh. Layunin pala ng Diyos, maging engineer siya, maging kontratista siya doon sa wall na yun. Hello? Naalala ko yung ako yung tinawag ng Panginoon, ako yung tinawag ng Diyos bilang kontratista din. Ako yung naging kontrata po no, bilang isang engineer. Both of me and my wife are both of us are engineers. So may kontrata ko sa kanilang trabaho. Pero trabaho ko doon. Pero inisip ko, trabaho ko maging tama. Kasi kung hindi, yung kalwalhatian ng Diyos mawawala eh. Pag hindi ko inisip yun, para sarili ko lang, edi uunlad ako, yayaman ako, pero hindi ko makikita yung kalwalhatian ng Diyos. Hindi ko mapapayang kabutihan ng Panginoon. Tignan niyo po, papansin po natin dito, sa kanyang panalangin. Balik niyo po yung prayer na Nehemiah na anak. Sabi rito, let your ears be attentive to your eyes open to hear the prayer of the prayer your servant is praying before your day and night for your servant, the people of Israel. Tingnan niyo po, panalangin niya po. Servant siya ng Lord eh. Servant. Binanggit niya yung lingkod ng Panginoon. Lord, pakinggan niyo po yung panalangin isang lingkod ng Diyos. Sino dito kinikilala niya ang buhay niya ay kaloob ng Diyos? Lingkod tayo ng Panginoon. Eh, po ba? Amen po ba? Bilang part ng servant of God, be a servant of God, meron tayong prayer na dapat gampanan sa buhay natin when crisis comes. Ayan. So dito, nandun yung panalangin niya. Paano siya nanalangin? Itinaas niya ang Diyos. Okay, bakit? Kapag malaki ang Diyos, lumilit ang krisis ng buhay. Take note, kapag malaki ang Diyos, pananaw sa Diyos, lumilit yung krisis, di po ba? Paano ba ginawa niya panlaman ng panalangin niya? Verse 6 and 7. Din yung verse 6 and 7. Sabi sa verse 6 and 7, and I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family. Hiningi niya ng tawad yung pagkukulang kasalanan ng ginawa niya. Kadalasan sa mga gabate, may krisis, may pelo tayo eh. May pelo tayo sa buhay. Ako may krisis ako. Sabi ng doktor sa akin, Pastor, matulog ka naman. Karoon ako ng sleep deprivity sa totoo lang. Kasi ang ugali ko po, hindi ko tinatapos yung gawain, hindi ko ginagawa isang bagay, hindi matapos yung gawain. Minsan, pagkain ko ng tanghali, alas 3 na. Mali daw yun kasi it affects even my brain daw, pati brain ko naapektuhan. So, nagkakaroon po ng problema yun. Yung kahit na hindi ka uminom ng mahilig sa sweet, yung sugar mo sumushoot up. Hindi lang po dahil sa krisis ng pagkain, kundi dahil sa stress din daw. Stress daw, nag-stink ng brain yun eh. Sabi ng doktor sa akin. Ganun po ba? Kaya pastor, kung gusto nyo lumagas kayo, iwan nyo yung pagpapastor nyo, mag-stress kayo, magpapahinga kayo. Magpapahinga po kayo, pero ibang ko usapan nyo kasi kalooban ng Lord to eh, di po ba? Sabi, kaya lang medyo may problema din tayo. May mga krisis tayo dahil we ourselves are the reason kung bakit may crisis sa buhay natin. Hello, bakit po ba? Bakit maraming kasama naghiwalay? Isip mo yung asawa mo, baka ikaw may problema rin. Bakit hindi mo pinapansin yung asawa mo? Wala kayong panahon magsama. Alam niyo, maraming pong problema sa pahanang. Bakit? Wala nang panahong mag-usap. Communication has been lacking in our homes today. Puro jadjat yan. Ano nangyayari ngayon? Sige, mag-usap tayo. Mag-usap sila. Nagkatabi na, oo. Sa cellphone nag-uusap. Hindi ba sabihin na, hindi na mag-usap kayo dalawa. Baba niyo sandali. Tatabi niyo yung cellphone niyo, mag-usap kayong pareho, di po ba? Hello, sino po dito nahirati sa cellphone? Komunikasyon sa sarili. Mag-usap na lang, dadaan niyo pa sa cellphone. I love you din. Careful, magkatabi na kayo. Paano tabi mo yan? Halika mo, misis mo, katabi mo na, sabi mo sa kanya, di po ba? Wala yung komunikasyon sa magulang at mga anak kayo, wala na yung komunikasyon. Bakit? Kasi naukupin ito ng mga maraming bagay sa buhay natin sa mundong ito. Naukupin na tayo ng maraming bagay sa mundong ito. Tingnan niyo mapapansin dito. Nagmingi siya ng tawad, sabi niya. Hindi lang tawad ng pagkasalanan niya, including myself and my father's family. Wow. I have committed against you. Inamin niya kasalanan niya na may ginawa silang magkakulang sa Panginoon at maging po ang kanyang pamilya. Tingnan niyo po. Hallelujah. Marami sa ating mga mahal sa buhay hindi natin kapiling ngayon. May ginagawa silang mali. Ingin natin ng tawad kasi bahagi sila ng buhay natin. Papuntang langit ka sila, papuntang impyerno, masaya ka ba nun? Oo, pastor, kasi hindi ko mahal na asawa ko. Tama lang mapunta sa impyerno. Ba't ganun? Marami po nakausap na ganun ha. Nagsimula sila pagsasama maayos pero naghiwalay naman hindi maganda. Bakit ganun? Kasi may problema. Krisis noon, hindi lang isa yan. It takes two to tango, di po ba? Ang problema mo, problema ng isa. Problema ng anak natin, problema din natin. Minsan sabi nga ng isang pastor, Pastor, hahanapin nilang problema mo, hindi lang sa'yo, pati sa misis mo. Buti lang, misis ko, ang bait, no? Hello? Pagtulog yan. Mahal na pagtulog yan.
Oh, kami pag natutulog, hindi, kung anong pwesto namin, yun lang po ang makikita namin. Hindi kayo malikot natulog. May mga tulog pag nalikod, sasakalin ka, sipahin ka. Hindi, siya hindi. Salamat kahit tulog yan. Baito yan. Amen. Praise God. Pag hindi nakita problema sa hanapin sa aming mga anak, buti lang ang aming mga anak, hindi ganun ka-active hindi nyo makikita problema nila. Pero salamat po sa Panginoon dahil mahal sila si Lord. Sa pagkakataong ito, nasa gawain po sila, hindi nila nakikita, pero ngayon pa man, mahal nila ang Panginoon. Lagi kong inaalam yung kalagalang spiritual. Sabi ko, anak, nag-pray ka ba? Opo. At lagi kami may family altar kami lagi sa bahay. Yung nawawala yon. Every day po kami nagpipray. Hello. Yung maganda yon. Kahit malayo sila. Pag tumunog na, alam na namin, ayan na si mama, si papa, nagpipray, nagtatawag na. Pray tayo. So ganun po. Kahit na malayo, pray. Kasi we want to ask God's forgiveness from all of our sins that we have committed during that day. Mahalaga po ito. Bakit si Nehemiah, kinilala niya, may problema sila Sabi niyan, we have acted very wickedly towards you. We have not obeyed your commands, the decrees and laws that you have gave your servant Moses. Inalala niya, pati kanilang, pati ninuno nila si Moses, inalala niya yung problema nila. So napakahalaga po ng bagay nito. Kung gusto niyo ma-observe yung crisis natin sa buhay, always be reminded to pray and ask God's forgiveness. Pangatlong bagay na nilalangkap po ng kanilang panalangin, tingnan niyo po. Pangatlong sangkap ng prayer ni Nehemiah ganito. Okay? He claimed God's promises. Tingnan verse 8 to 11. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are faithful, I will scatter you among the nations, unfaithful. Sabi niya dito, inalala niya yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos. Kapag hindi sila tapat, kakalat sila. Kaya nangyari sa kanila, kumalat sila sa buong mundo. Bakit? Hindi sila nagtapat. But if you return to me and obey my commands, then if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them and then bring them to the place I have chosen as a dwelling place in my holy name. Sabi ng Panginoon. Kung sila na may magpapatuloy, maglilingkod sa akin at pagsusunod sa kalooban, sabi dito, i-gather ko sila. Saan man sila naroon. Tingnan nyo, biyayaan ba ng Panginoon? Kaya ang Diyos po hindi po siya tapos na mag-ayos ng buhay. Hindi po siya tapos na buuin yung tahan ng wasak. Hindi po siya tapos doon. Lasyong hindi maayos, kaya niyang ayusin yan. Walang po imposible sa Panginoon Hello, wala po imposible kay Lord. Pero po ako nakausap na mananampalataya. Hindi ko babanggitin pangalan. Hindi ko taga rito noon. Hindi naman siya taga rito. Ewan ko nakikinig siya. Kung mamaya, hindi ko babanggitin kapatid ng pangalan. Pero ako yung maganda patuto niya Matagal silang naghiwalay. Kasi marami silang discrepancies bilang mag-asawa. Pero dumating pagkakataon, nakakilala yung talaki sa Panginoon. Dinalaw niya kanyang pamilya. Natuwa yung pamilya niya at nabuo silang muli sa biyaya ng Diyos. Bakit? God is in the process of building homes. God is in the process of building relationship. God is in the process of yung reconciliation ng tahanan po sa biyaya ng Diyos. Kasi malapit na siyang dumating. Ayaw ng Panginoon may mapapahamak. Kaya tingnan niyo, mapapansin niyo po tugon ng Diyos kay Nehemiah. Yes, there is a reason for us to realize the importance of when Nehemiah prayed, he claimed the promises of God. Inangkin niya yung pangako ng Diyos Inangkin niya yung promise ng Lord. Amen. Okay. Ano pang bagay makita natin dito? Lalapit ako doon, mapapansin nyo, medyo may problem mobility ko. Yan. Anyway, naging normal na ako minsan. Salamat po sa Panginoon. Okay? Then verse 89, kumapit siya sa pangako ng Lord. Huwag magpanik, huwag padalos-dalos, manalangin muna ng malalim sa Panginoon. Yan po ang aplikasyon ng talatang yan. Amen. And then, verse 10 to 11, na-realize niya yung purpose ng Diyos Yan. Na-realize niya yung purpose ng Lord. Verse 10 to 11. Verse 10, naalala ni Nehemiah, they are your servant. Tingnan niyo verse 10, 11. Naalala niya, they are your servant and your people. Pansinin niyo. Alam niyo po ba mahal ng Diyos ang pamilya niyo, mga anak niyo? Kanya yan Every good gift comes from heaven. Hello. Sinaniwala ang pamilya niya, kaloob ng Diyos. Amen. Asawa niyo kaloob ng Lord. Kahit hindi kayo magkasundo, asawa niyo kaloob ng Lord. Amen po ba? Kaloob ng Lord yan Remember this, lahat tayo may problema talaga to. Gusto niyo maayos ang pamilya niyo? Kilalanan niyo, Lord, kaloob mo. Sabi, Lord, yung anak ko nakakulong. Panginoon, anak ko siya Ito hindi niyo maintindihan to Bakit yung magulang, kahit na gaano kasama yung anak niya, mabait pa rin siya. Mabait yan. Mabait yan. Sa totoo lang, hindi naman mabait Bakit ninangki? Kasi walang mga angki sa kanyang kabaitan kundi magulang din naman Walang abot sa kanya kundi magulang, di po ba?
Pero gayon pa man ang Panginoon, napakahalaga sa buhay natin. Sabi dito, and your people, you redeem by your great strength and your mighty hands. Naalala niya ito eh. Yung people na redeem niya, niligtas ng Panginoon. Bawat isa sa atin po may layon ng Diyos. Kaya saan ka man nandoon. Lumayo ka man sa Panginoon, may layon ng Panginoon sa iyo eh. Everybody say, may purpose si Lord sa buhay ko. Yeah. Kung sa trabaho ka, iniisip pa ng sarili mo, may purpose sila kung bakit ka nandyan. Bilang teacher, may purpose sila kung bakit ka naging teacher. Kung wala isipin, para lang magturo, no? Kadalasan kasi sa banong ito, sabi ng Bible, tayo maging masarigamos sa wala malayamang pangalpas. Walang iniisip kundi sarili lang. So, dapat maisipin, ano man tagumpay meron ka, ito'y para kay Lord. Kasi walang bagay nangyari sa buhay mo doon, hindi kalooban ng Panginoon. Buhay natin kaloob ng Diyos. Amen. Everything is a gift. Everybody say gift. Everything is a gift. Ang buhay ko kaloob ng Diyos. Yun nagbigay niyan, ang Lord nagbigay niyan. Ang pamilya mo is a gift. Kaloob ng Diyos yan. Wala na isa sa atin na lumitaw sa mundong ito, may dala-dala na. Lahat tayo hubot-hubad nung tayo siling sa mundong ito. Everything that is being given to us is a gift of God. Kaloob ng Diyos yan. Bilang kaloob, dapat ito natin ipagkatiwala yung buhay natin sa buhay. Ito yung naalala ni Paul, ni Nehemiah yung rason ng Diyos, yung reason kung bakit siya may krisis. Sabi dito, Lord, let your ears be attentive to the prayers of your servants and the prayer of your servants who delight in your revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Papansin nyo, meron pong pabor ang Diyos sa buhay natin. Sino naniwala may pabor ang Diyos para sa Kanya? May nilang biyaya ang Panginoon sa araw na ito. Recall yan. Amen. Kung naniwala, palalakasin ako ng Lord, ay din bawat sa atin. Pagalingan ka ng Panginoon. Kung naniwala, may kagalingan si Lord eh. God is a God who heals. God is a God of power and awesome power to deal with our issues of crisis ng buhay natin. Ang Panginoon may tugon sa lahat ng problema ng buhay. Ako'y naniwala po doon. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Minsan naisip ko, Lord, bakit po ganito nangyayari sa akin? Lord, ako'y naniwala na may purpose ka pa rin, Panginoon. Maring pinabababa mo ko upang ma-realize ko na kung wala kang magagawa siya. Totoo, wala akong magagawa wala siya. Amen po ba? Wala tayong magagawa wala ang Diyos sa buhay natin ito. Gano'n makalaki ang laman ng pulsa mo, walang magagawa ito kung wala ang Panginoon. Kasi may mga bagay hindi nabibili ng pera. Pwede mong bilhin ng magandang bahay, pero hindi mo bilhin ng masayang tahanan. Hindi mo nabibili yan. Pwede mong bilhin ng masarap na pagkain, pero hindi mo bilhin ng gara sa pagkain. Pwede mong bilhin ng magandang higaan, pero hindi mo bilhin tulog at timbing ng pagtulog. Hindi nabibili yan. Biyaya po ng Panginoon lahat ng yan. Pwede mong bilhin ang magandang kinabukasan mo, magandang pag-aaral, pero hindi mo mabibili ang magandang buhay na walang hanggan. Hindi mo nabibili yan. Biyaya po ng Diyos lahat ng bagay na yan. Pwede mong bilhin ang karagdagan ng buhay, mag-vitamins ka, magpalakas ka, mag-exercise ka, gawin mo lahat ng beauty, ipatong mo sa katawan, itapal mo sa sarili mo para magumanta ka, pero ang kalakasan at karagdagang araw, biyaya po ng Diyos yun. Bawat days ng buhay natin, kaloob ng Diyos yun. Amen po ba? Kilalanin po natin ito. And then, lastly, na pinansin po dito. Last point na mapansin natin dito. Realign your life, God's purpose. Punta lang po ito. Realign your life with the purpose of God's purpose. Yan. Next slide. Tapos na po ako dyan, nak. Wait for God's timing. Ito, wait for God's timing. Alam nyo, gaano kahaba pinag-pray ni Paul, ni Nehemiah yung bagay nito? Sabi sa verse 5. Pansinin niyo yung verse 5, verse 4. Balikan yung verse 4, nak. Ako basin verse 11. When I heard these things, I sat down and wept. For some days, I mourned, fasted, prayed for heavens. Yan. Then I said to the Lord, for heaven. Sabi dito, some days I mourned and fasted and prayed before the Lord of heaven. Ilang mga panahon. Gano'ng katagal niya pinag-pray yun? Minsan, ang prayer natin parang tumatagal. Ayaw natin, Panginoon, napakatagal naman. Alam nyo, gano'ng katagal niya pinag-pray yun? Day and night, nagtiwala siya sa... Day and night niya pinag-pray, no? Iniyak siya ni Lord. Gano'ng karaming tuhang binuhos ni Nehemiah doon. Hindi siya napanatag yung kalooban niya spiritual. Mga matignan niyo kalagayan niya, nasa palasyo siya, ang bahay niya, okay siya, trabaho niya, mataas yung sweldo niya. Gano'ng kataas yung sweldo niya? Kung babasahin yung buong Nehemiah, kaya niya magpakain sa loob ng isang araw ng 150 servants Gano'n siya kagaling, gano'n siya sweldo pag-usapan. Hindi lang yun, kasi pabor ng hari Kung pabor ng hari, humingi siya ng ganito, babalik siya, pinayagan siya ng hari, bakasyon habang bakasyon yun. Ilang taon niya na-build yung walls. Matagal na panahon niya na-build yung walls, na-rebuild yung walls ng Jerusalem Bilang engineer ng panahon na, bilang kontratista ng panahon na yun. Hindi lang yun, nag-deal siya. Hindi lang po yun, kundi lahat ng bagay, hindi lang yun. Hindi niya pa kinuha yung pork barrel niya.
Sabi ng Bible, siya yung opisyal ng hari na hindi kumuha ng pork barrel, sa totoo lang. Basahin yung book ng Nehemiah, yung pagkain na dapat sa kanya, hindi niya tinanggap ito kasi alam niya mga kababayan niya nagugutom. Inisip niya yung kababayan niya. Sana ko lahat ng congressman, lahat ng mga senador, lahat ng mga ganito, katulad ni Nehemiah, walang problema bayan natin, di po ba? Kaya lang problema, sino sa kanila malapit sa Diyos, katulad ni Nehemiah. Si Nehemiah, then, nag-pray siya. Anong dahilan? Kung bakit? Hinintay niya kalooban ng Diyos eh. Tingnan niyo papansin. Nasa slide ko. Yan. He waited for some times. Sabi dito, Lord, let your ears be attentive to the prayer of your servant, to the prayer of your servant to delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of these men. Sabi niya, today, no? Success today. Araw-araw sinasabi, Lord, today, give me itong bagay nito. Pero gaano katagal itong prayer nito? Tingnan nyo, next slide. Yan. How long did Nehemiah wait for God's answer to his prayer? Tingnan nyo Nehemiah chapter 1. Kailan siya kinausap ni Lord? Sa problemang yan, nung dalawin siya ng kanyang kapatid na si Hanani. Sabi, in the month of Kislev, in the 28th years while the king reigned. Anong tugon niya? Chapter 2, tingnan nyo. In the early following spring, in the month of Nisan, during the 28th years of King Artaxerxes, I was serving the king his wine. I had never before appeared in his presence. So the king asked me, why are you looking sad? Why don't you look so sick to me? You must be deeply troubled. Sabi ng hari, bakit ka mukhang may sakit? Mukhang nababahala ka ba? Kinausap siya ng hari. Kasi concern yung hari sa kanya, bakit? Hindi lang ho siya basta cupbearer, kundi malapit yung puso niya sa hari. Tingnan niyo yung magandang patutuo ni Nehemiah sa buhay niya. Anong ginawa gaano katagal siya nag-pray? Yung month of Nisan at Kislev, binigyan ko po ito, kinupit ko yan. Inabot po ng 4 na mahabang buwan. Yung month of Nisan and month of Kislev has take 4 months. 4 months siya nagpipray, araw-araw. Pinagpipray niya, iniiyak niya ito. Araw-araw, hindi siya nawalan ng pag-asa. So, ang tanong po, bakit gano'ng katagal? Kaya niya mag-antay ng gano'ng katagal? Hello, gano'ng katagal? Since dito yung prayer niya, inabot ng 1 taon. Okay, kulang pa yan, baka 4 na taon. Bigay ni Lord, tugunin yan. What is important is, hindi siya nang hinawa. Nagtiwala siya. Bakit? Alam niya, ang Diyos na ito, dumutugon ng panalangin. Amen. Praise God. Kapatid, ang krisis natin sa buhay. Harapin natin na ito na may pananagumpay. Nirely natin sarili sa kalooban ng Diyos, purpose ng Diyos, and then pray and wait for God's presence. Wait for God's answer. Gano'ng makatagal ang bagay nito. Okay? Ang waiting ay hindi wasted time. Habang naghihintay, tayo gumagawa ang Diyos. Naniwala po ba kayo? Hindi lahat ng crisis may instant solution. Pero lahat ng crisis ay may divine purpose. Dito ko po, hindi lahat ng crisis may instant solution ng Diyos. Lahat ng crisis may purpose po, divine purpose ang Diyos kung bakit. At magantay po tayo, may tugon po ang Panginoon. Amen po ba? As I conclude, in conclusion, kapag dumarating season of crisis, ano dapat natin gawin? At dapat na bagay? Harapin ang ating realidad na may tayo crisis. Here are the things that we need to learn. Key lessons. Crisis reveals our calling. Pag may crisis po, in-reveal ng Diyos calling natin. Nung dumating kay Nehemiah yung crisis nito, naalala niya, Lord, hindi lang ako tinawag cupbearer, kundi tinawag mo ako sa layunin mo upang itaguyod muli ang aking bayan. Sabi. Prayer produces clarity. Sino naniwala kapag nananalangin, naging malinaw sa plano ng Diyos sa buhay natin? Kasi kinakausap natin, Panginoon, di po ba? At ang Diyos may tugon sa prayer natin. Pangatlo, God restores what is broken. Sino dito kaya niyang taylonan yung crisis ng buhay? Itong taon na ito, hindi natin alam kung anong crisis na ating harapin. Dami daw crisis, sabi may nanguhula, sabi ganito, impeach na pasito, magkaroon ng kodeta, daming mga crisis, no? Hindi lang yun, kalamidad. Darating daw po yung matinding lindol at bagyo. At yung baha, aabutin daw itong Metro Manila, buong Metro Manila, bahay. Mangyari man yan, totoo man yan, hindi. Ang mahalaga po kaya natin overcome crisis. Tulad ni Nehemiah. Closing insight, your crisis may be the beginning of God's revealing work. Hello dito. Naniniwala po ba kayo? Minsan yung crisis is God's starting point, beginning point, to reconstruct something in our lives. Sa buhay natin ito. And I'm still asking, Lord, why this happened to me? Lord, ano bang bagay ko ba nangyari ito? Pero naniniwala ko may tugon ng Diyos sa problema ko ito. Ang crisis natin po sa hinaharap na ito, may tugon po ang Panginoon. Meron po siyang gagawin
Niwala po tayo din. Amen po ba? Sa pagkakataon na yan, salamat po sa Panginoon sapagkat mayroon doon siyang tugon. Ang tanong ba dito yung pagtugon natin sa pagbabago ng panahon, pagbabago ng buhay, pagbabago dahil sa mga krisis na dumarating sa ating buhay, it's either break us or build us up. It could tear us down or lift us up. Ang mga pagtugon mo pang sa krisis na ito sa buhay natin, maaaring pagbabagsak sa iyo o magpatatag ng pananampalataya mo, magpatibay o magpahina sa atin, magpalakas o mapanglupay-pay tayo. Kapatid, anong pagtugon dapat natin gawin? Gaya natin si Nehemiah. Realize natin sa ating sarili, Lord, ako po may problema ang dala-dala. Sa oras na ito, Panginoon, meron akong dalang problema. Inaamin ko po may problema akong ginaharap. Pero naniwala ko, Panginoon, sa krisis na ito, pwede akong manalangin. Magtiwala sa'yo. Patawarin mo kasi yung pagkukulang, pagkakamali, Lord, magtiwala sa'yo. Tiwala ko pa may tugon ka at merong purpose kung bakit nangyari ito. Amen po ba? Hindi ko po alam kung anong crisis meron tayo, but I do know all of us do have crisis in life. And I do not know what holds our future will be, but I do believe who holds our future in God is. He is the one who holds our future. Siya may hapon ng buhay natin Hindi ko po alam kung anong crisis meron tayo. May sakit ka, may karamdaman ka, pero bakit dumarating ito? Ano yung tugon ng Diyos? Paano mo i-manage yung crisis na yun? Paano natin i-manage it? Napakahalaga po, kapatid, sa gamagang ito. Learn from what Nehemiah did when crisis comes. When crisis came into his life, he did what he's supposed to do. And we must learn from that lesson of Nehemiah's life. About facing a crisis in life, paano natin hirapin ang crisis ng buhay. Kaya pong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. Lord, tapos na po akong magsalita at magmensahe, Panginoon. Ako naniniwala, Lord, you'll do the roles to take care of these people, O Lord, whom I talk about, your message about facing crisis. Lord, I pray for your provision, guidance, and blessing to be with us, O God, tonight. In Jesus' name. Salamat po. Sino po sa inyo na kailangan ng prayer, may crisis sa buhay, hindi nyo alam maraming gagawin nyo. Allow us to realize na meron tugon ng Diyos at meron siyang inilang biyaya sa araw na ito. Amen? Hallelujah. Kapatid, hindi ko alam kung anong crisis naroon ka, pero ako'y naniwala may tugon ng Diyos sa crisis na yan. If you believe that God is able to work wonders in your crisis, just come and we will pray about that. Sige po. Diyos po, may mga crisis sa buhay. Gusto niyo pong tugunin ng Panginoon? Pray pa natin si Lord. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong natutunan kay Nehemiah, no? Una, inamin niya, meron siyang problema dala-dala. At kailangan niyang tulong ng Diyos. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Kaya he cried out. He wept to God. Umiyak siya sa Panginoon. Iyak natin sa Lord. Ang problema natin dala-dala. Ito may kinalaman sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating pambuhay, kabuhayan, sa ating emosyon, sa ating damdamin, sa ating kaisipan. Nagumugulo sa ating kalooban, Lord. May kalungkutan tayong dala-dala. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, malungkot po ako sa araw na ito. Dahil meron po akong problemang pinapasan, Lord. Dalayan ko, Lord God, ang pagtugon mo sa aming pangailangan, O God. Sabihin mo sa Panginoon, maging tapat tayo sa Lord. Maging totoo tayo sa Panginoon kasi God would like us to be truthful to Him. God is faithful to those who are unfaithful. God is faithful always. Especially to those who are faithful to Him. Sige po. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Lord God, Lord, lumalapit po kami, Ama, sa iyong dakilang presensya, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ni Nehemiah na natutunan po namin, Panginoon, kung paano dapat niyang harapin ang krisis. Ganon din po kami, Panginoon. Tulungan mo kami matulad kami kay Nehemiah. Isang lingkod mo, Lord God, bagamat inangat mo kanyang kalagayan sa buhay, Panginoon. Marahil wala sa amin gusto po, Panginoon, na bumalik sa dati naming kalagayan. But Nehemiah, sa krisis niya, gusto niyang balikan, Panginoon, yung kanyang pinanggalingan, Lord, sapagkat may layunin ka sa kanyang buhay. Ganun din po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa pagkatong ito, may krisis kami, Lord, katulad ni Nehemiah, Panginoon, pero dinahayag mo, ang kalooban mo po mangyari sa amin pong buhay. Lord, I pray, Lord God, meron kami problemang dala-dala. Inaamin po namin, Panginoon, ang bagay nito. Aminin natin sa Diyos sa ating kalagayan sa mga sandaling ito, kapatid. Let's admit to God our current situations in life. Hallelujah. Lord, inaamin ko po, Panginoon, meron akong bigating dala-dala, Panginoon. Marahil ito may kinalaman sa aking karamdaman, Lord. Inaamin ko po, Panginoon, nanghihina po ako. Kailangan ko ng kalakasan mo, Lord God. Patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Sabihin natin sa Panginoon, O God,
Kung kami nagkamali ko, ang mga anak ko nagkamali ko, pamilya ko nagkamali ko, tatay ko nagkamali, Lord, nagkasala sa iyo, hinihingi po namin ang tawad ng lahat ng ito. In Jesus' name, Lord, we pray. Oh, and we come to you, Lord God. Ano naman, Chris, meron kami pang hinihingi po namin ng tawad, O Diyos, ang lahat ng bagay na namin naging pagkukulang sa iyong harapan. Lord, wala po kami may tatago sa iyo, O Diyos. In Jesus' name, Lord, kilala mo kami. Kilala mo kami, O Diyos. Wala po kaming bagay, Panginoon, na itikubli sa iyo, Lord. Alam mo, lantad mo, Panginoon, lantad sa iyo ang aming pong buhay, ang aming puso, nagaganap sa aming pong buhay. Noon at ngayon, O Diyos, kilala mo kami, Panginoon, ikaw ang Diyos na lumikha sa amin at alam pong bagay, hindi ka natutulog, O Diyos, alam mo pong nagaganap sa amin pong buhay, O Diyos. Kaya humingi po kami ng tawad, Lord, sa aming pagkukulang, pagkakamali na gawa, O God. In Jesus' name, Lord, we pray for your provisions, guidance, your corrections, your embrace, O God. Yakapin mo kami na yung presence, O God. In Jesus' name, Lord, salamat po. Inamin po namin kung pagka hindi hihilo ang sugat, kung hindi namin meron kaming sugat, O Diyos, na dapat namin gamutin, O Diyos, sa aming kalooban, sa aming buhay, sa aming damdamin, sa aming sitwasyon, O Diyos. In Jesus' name, Lord, we pray, O God. Dadalangin ko po, Panginoon, pagtugon mo sa aming pangailangan. I pray for these people, O Lord, who come here, Lord, sa altar na ito, Panginoon. Ano bang problema ang dala-dala nila, Ama? Iwala ko pang mayroong katugon, O Diyos, sa kanilang kalagayan, O Diyos. In Jesus' name, Lord. Salamat po, O God. O God, hallelujah. Humalapit po kami sa iyo, Panginoon, may pagpakumbaba, O God. In Jesus' name. Lord, I pray for these people, Lord God, whom you call, O Lord, as a servant, O Lord. Lord, meron kang layunin po sa kanilang buhay ng bawat isa sa amin, Lord. I pray, O God, nakipaliwanag mo sa kanila. Tulad ni Nehemiah, O Diyos, nakita mo sa kanila, Panginoon, layunin mo kung bakit kang tinawag, bakit mo sila tinawag, O Diyos, sa iyong layunin, Panginoon, sa iyong kalooban. Kalooban mo magana, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord, in Jesus' name, O God. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Tayo pong lahat ay manalangin, kapatid. Hilingin natin maging malinaw sa Diyos, sa atin ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay, kung bakit tayo nandito sa mundong ito, kung bakit tayo nalikha ng Panginoon. Nilayunin po ang Panginoon sa bawat isa. We're God missionary, whatever we are, whatever endeavor we are in, Lord. God has a mission for all of us, O God. We pray for these people, O Lord, whom you call, O Lord. Dalayan ko po, Panginoon, mga Kristna meron siya. Unload their burdens, O God. Lord, resolve their crisis, O God, in Jesus' name. O God, tulungan mo sila magtiwala sa iyo, Diyos. Dagdag mo aming pagtitiwala, Panginoon. Naniwala kami, Lord God. Ang pagtintay namin sa iyong tuwiran, kalooban, pagtugon, Lord Diyos, hindi po wasted time, but it's a moment, O God, for us to learn something a lot, O God, about you and about your sovereign power, that you can work wonders in our lives, O God. In Jesus' name we pray. And solve all of the crisis that He has in Jesus' name, Lord, we pray. We pray, Father God, in Jesus' name, Lord. Dalayan ko po, pagtugon mo, Lord, sa kalagayan po ng kapatid mo ito. Mga krisis meron siya, O Diyos. We pray, O God. We pray, Lord, for provision, guidance, and leading. Blessing to be upon her, Lord. In Jesus' name, Lord. Lord, heal her, O God, whatever sickness she has. In Jesus' name, Lord. Naniwala ko, Panginoon, ikaw mong kalakasan, ikaw pong kanyang kagalingan, ikaw mong Diyos na naghihimala para sa kanyang buhay. Sa pangalan Jesus Christ, our Lord, Savior, King, O God. We pray. We pray, O God, for the strength, O God, upon my sister's life, Lord. Ano man kailangan kahilingan na Diyos, sa pangalan Jesus na pangalan mo po, Panginoon, siniling po namin pagtugon mo sa kanyang kalagayan. In Jesus' name, Lord. Salamat po, God. Oh, hallelujah, hallelujah. Father God, we pray, oh God, Lord Jesus. Mangusap ka, O Diyos, sa pangalan mo pa, Panginoon, hinihiling po namin bayan, kalakasan ko na mula sa iyo. Oh God, in Jesus' name, Lord, we pray, oh God, hallelujah. Oh Lord Jesus, Lord, we pray for your provision, guidance, and blessing. Lord, we pray, oh God, hallelujah, your miracle touch, oh God, upon my sister's life. In Jesus' name, Lord, tugunin mo po, O Diyos, sa kanyang pangailangan. Umutin mo siya sa kanyang kalagayan. Lord, patawarin mo kami sa aming pagkukulang, Lord God. Tingnan mo siya ang tagumpay, O God. Makita niya, Lord, galaw mo, pagkilos mo sa kanyang buhay. Sa taong ito, Lord God, mabunga po ang layunin mo para sa kanya. In Jesus' name we pray. Hallelujah. And I pray, Lord God, for my brother, Lord God, whatever load that he has. Right now, Father God, we pray for your normality of his mind. In Jesus' name, Lord, we pray for your provision, guidance, and leading, O God. Oh, hallelujah. God, 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 God. Lord, salamat po. Papala mo ka. Father God, we pray for Lord and brother, in Jesus' name. Lord, I pray, O God.
Hallelujah, hallelujah, praise God. Patuloy po tayo makipag-unayan sa Panginoon. Patuloy natin dakilain ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin, kapatid. Hallelujah. Oh, we continue to pray, oh God, to your holy presence, oh Lord, declaring your goodness, love, grace, and mercy. Oh, purihin ka, oh Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon o Diyos. Napakabuti mo sa amin. Purihin ka, O God, aming Diyos, aming Ama. O God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa kabila ng aming mga kahinaan, problema, daladala at mga krisis na buhay, nandyan ka, O Diyos, upang amin pong kilalanin, dakilain at dalangin ang Panginoon. Diyos na tumutugon, Diyos na napakadakilan, Diyos na mabuti, Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, Diyos na marunong patawad, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng kalakasan, Diyos na tumutugon sa aming mga dalangin, Diyos na may sagot sa aming katugunan, at tugunan sa aming mga dalangin, Panginoon. Salamat po, nandyan ka, O God, narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hindi mo kiniwan, hindi mo kami nababayaman lang, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, salamat, salamat. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Dakilain po natin ang Diyos. Hallelujah. Kapatid, naniwala ka na tinanggap kang magandang bayaya ng Diyos sa araw na ito, pasalamatan mo ang Panginoon. Dakilain mo siya. Let's give glory and thanks to God, who is great honor to be praised. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we worship you, God. We praise your name. We declare your goodness, oh God. Oh, in our midst, oh Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to God. Glory be to God in Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka ba? Napakabuti mo sa amin, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 glory to God. Oh, Rabakaya Sanaya Babayele Babaye. Oh, Rabakaya hallelujah, hallelujah. Oh, dakila ka, O Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 glory to God. Oh, purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, Ama. Napakabuti mo sa amin, O God. Itugon ka sa aming madalangin. Dakila ka, Diyos na nangihimala, Diyos na nagpapagaling, Diyos na napakabuti mo, O Diyos, na nagmamahal sa amin, O God. Oh, we declare your name. You are an awesome God. We pronounce your goodness, O God. We declare your greatness, O Lord, in our midst tonight. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 glory to God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kaputihan mo. There's no such word, O God, we can be able to express or just express the goodness of God, the great love and mercy for us. But Lord, somehow we can be able to say, thank you so much. Thank you, Lord. Salamat po, Pag. Salamat, salamat. Salamat po, dakilang Diyos. All the glory, honor belongs to you. In Jesus' name, everybody say amen. Amen, amen, and amen, and amen, and amen. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Praise the name of the Lord.
Hallelujah. Bigyan ko po ka ng assignment, ha? Basahin niyo po ang book of Nehemiah. And you can learn a lot out of that life ni Nehemiah. Started from problems, but hoping that God is able to makita niyo po yung tugon ng Diyos sa po mga chapter na darating pa. Sa biyaya pa ng Panginoon. All the glory belongs to Him. In Jesus' name, amen, amen. Magandang araw po sa bawat isa. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy panguna sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mensahe, Lord, na amin napakinggan. Lord, yung mensahe na yan, hindi, Lord God, mawalang kabuluhan, kundi magkaroon, Lord God, ng katuparan sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Lord, salamat po sa mga pagsubok, mga suliranin, crisis, Panginoon, pinagkaloob sa amin dahil ito, Lord God, na sa pamagitan nito, Panginoon, tumatag, Lord, at tumibay aming pagtitiwala, ang aming paniniwala sa iyo, Panginoon, O God. Purihin ka, O Lord, sa umagang ito, ikaw po, Panginoon, aming taas, ikaw po aming madakila sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, balik mo kami, O God, sa sunod na Sunday, Lord God, na may kagalakang kasiyahan, ikaw ay aming papurihan at pasalamatan. Maraming salamat po. Maging man sa aming pag-uwi ngayon, Lord God, sa pagtatapos, Lord God, sa gawain ngayon, ikaw po manguna sa bawat isa. Patubayan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon. O sa lahat, Lord God, mga activities, gawain, Panginoon, namin gagawin, Lord God, sa buong hapon na ito, Panginoon, O God. Lord, ikaw po ang mamagitan, ikaw po ang mataas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Patubayan mo po at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na narito. Purihin ka, O God, ang lahat ng ito, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng mapapurit, pasalamat, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Tapos po natin ating mga kamay sa Panginoon nasa timpong paglisan sa tanang ito ng Diyos at patuloy na paglilingkod sa maghapong ito. Taglayin ang bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyaya at patuloy na pag-iingat at pagbagaling ng Diyos Anak at ang kaligtasan daglay niya at ang pagkipisan, patnubay, gabay at patnubay ng Banal Espiritu sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless, God bless, God bless.